Lumayas ka. Hindi ko kailangan ng magnanakaw dito. Ang bulyaw ni Sofia habang isinasaboy ang malamig na tubig sa mukha ni Aling Rosa. Habang ang bilyonaryong si Daniel ay nakatayo lang sa gilid, malamig ang mga mata. Tila walang pakialam sa 30 taong pagsisilbi ng matanda. Pero sa likod ng saradong pinto ng ospital, isang lihim ang mabubunyag. Sino ang tunay na nagbabayad para sa buhay ng bata? Ito ba ay paghihiganti o isang masakit na paraan ng pagmamahal? Magsisimula na ang kwento ng sakripisyo at pagbabago. Ang dumi mo, Rosa. Isang basahan na tulad mo, hindi dapat humahawak sa mamahaling plorera. Na yan, tingnan mo, nabasag dahil sa pangangatog ng mga kamay mong puno ng kulubot. Ang boses ni Sofia ay matalas pa sa hiwa ng patalim. Umaalingaw-ngaw sa malawak at malamig na pasilyo ng mansyon ng mga Winfred. Sa paanan niya, nakaluhod ang matandang si Aling Rosa. Pilit na pinupulot ang mga piraso ng kristal na nagkalat sa sahig. Hindi alintana ng matanda ang talim ng bubog na bumabaon na sa kanyang mga daliri. Mas masakit ang bawat salitang ibinabato sa kanya. Kani-kanina lang, pinupunasan niya ang plorerang yon ng may labis na pag-iingat. Gusto niyang maging perpekto ang lahat para sa pagdating ni Daniel mula sa opisina. Sa 30 taon ng kanyang pagsisilbi, ang mansyong ito na ang naging mundo niya. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng pagod at pagmamahal ay nauwi sa isang malutong na mura. Pasensya na po, Ma'am Sofia. Medyo nahilo lang po ako kaya nabitawan ko. Mahinang tugon ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig tulad ng dahong natutuyo. Nahilo? O baka naman nag-iinarte ka lang para makaiwas sa trabaho? Napakatanda mo na. Wala ka ng silbi dito. Muling bulyaw ni Sofia habang nakapamaywang. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri. Eksaktong bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Daniel Winfred, ang bilyonaryong may-ari ng bahay. Ang kanyang presensya ay nagdala ng mas matinding lamig. Hindi man lang siya tumingin sa direksyon ni Aling Rosa na duguan na ang mga kamay. Ano ang nangyayari dito? Tanong ni Daniel, maikli at walang emosyon. Kuya, tingnan mo itong katulong mo. Nabasag ang paborito mong plorera mula sa Italy. Ang mahal niyan, kuya. Sumbong ni Sofia sa boses na tila batang naghahanap ng kakampi. Tumingin si Daniel sa mga bubog sa sahig, pagkatapos ay kay Aling Rosa na hindi makatingala sa takot. Imbis na itanong kung maayos lang ang matanda, malamig na salita ang lumabas sa kanyang mga labi. Iyawas mo ang halaga niyan sa sahod niya, Sofia. At Rosa, siguraduhin mong malinis ang bawat sulok ng bahay bago ka matulog. Ayaw ko ng kalat. Parang isang mabigat na bato ang bumagsak sa dibdib ni Aling Rosa. Ang sahod niya, ang kakarampot na halagang inaasahan niyang maipadala sa ospital para sa chemotherapy ni Tonton, ang kanyang kaisa-isang apo. Sa bawat bawas sa kanyang pera, katumbas iyon ang hininga ng batang nakikipaglaban sa kamatayan. Nang makaalis ang magkapatid, naiwan si Aling Rosa sa gitna ng karangyaan ng mansyon. Isang aninong unti-unti nang nilalamon ng dilim. Tumayo siya ng dahan-dahan, ang kanyang tuhod ay tumutunog sa bawat galaw. Pumunta siya sa kusina, hindi para kumain, kundi para kunin ang isang maliit na lalagyan. Doon, sa isang sulok, kinuha niya ang natitirang kanin na hindi naubos ng aso ni Sofia. Iyon na ang kanyang hapunan para makatipid. Habang isinusubo ang malamig na kanin, biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone. Isang mensahe mula sa nurse sa ospital. Aling Rosa, kailangan na po ng down payment para sa susunod na gamot ni Tonton. Kung hindi po makabayad bukas, kailangang ihinto ang procedure. Ang kanin sa kanyang bibig ay tila naging abo. Hirap na hirap siyang lumunok. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luhang ayaw niyang pakawalan. Pilit niyang hinawakan ang kanyang dibdib na tila dinidikdik ng libu-libong karayom. Ang sakit ay hindi na lamang pisikal. Ito ay ang unti-unting pagkadurog ng kanyang pag-asa. Patawad, Tonton.
Patawad kung ang lola mo ay isang basahan lang na walang halaga. Bulong niya sa sarili, habang ang bawat patak ng kanyang luha ay humahalo sa malamig na kanin. Sa itaas ng pasilyo, sa dilim ng ikalawang palapag, isang pares ng mga mata ang nakamasid. Nakita ni Daniel ang lahat. Nakita niya ang pagkain ng matanda sa tira-tirang pagkain. Nakita niya ang balikat nitong nanginginig sa pag-iyak. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling tila isang maskarang gawa sa bato. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang tao ang ganitong uri ng pagkaapi bago tuluyang mapatid ang huling hibla ng kanyang buhay? Bakit ang taong pinag-alayan niya ng 30 taon ng katapatan ang siya ring unang tatapak sa kanyang dignidad? Tumalikod si Daniel at pumasok sa kanyang silid, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, ang katahimikan ng mansyon ay tila bumubulong sa kanya ng isang katotohanang matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang katotohanang nakatago sa bawat patak ng luha ni Aling Rosa. Hindi na po kakayanin ng bata hanggang sa susunod na linggo, Aling Rosa. Kung hindi maibibigay ang paunang bayad para sa operasyon, baka sa labas na ng ECU, abutan ng huling hininga ang apo ninyo. Ang mga salitang ito mula sa doktor ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Aling Rosa. Nakatayo siya sa madilim at masikip na pasilyo ng pampublikong ospital, malayo sa kinang at bango ng mansyon ng mga Winfred. Dito, ang hangin ay amoy gamot at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay naglilinis ng mga mamahaling kagamitan ni Daniel, ngayon ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib. Pilit na pinipigilan ang pagkawala ng kanyang sariling hininga. Sa kabilang dako ng pasilyo, nakatago sa likod ng isang malaking poste, nakamasid si Daniel. Sinundan niya ang matanda matapos itong palihim na umalis sa mansyon bago pa man sumikat ang araw. Ang suot ni Daniel ay isang mamahaling jacket at shades, pilit na nagtatago sa mundong hindi niya kailanman kinilala. Ang bawat yabag ng kanyang mga sapatos sa maruming tiles ng ospital ay tila mabibigat na martilyo na tumatama sa kanyang konsensya. Nakita niya si Aling Rosa na lumapit sa isang salamin na pintuan. Sa loob ng silid, isang maliit na batang lalaki ang nakahiga, puno ng mga tubo sa katawan at maputlang-maputla. Iyon si Tonton. Nakita ni Daniel kung paano itinuon ni Aling Rosa ang kanyang noo sa malamig na salamin. Ang kanyang mga balikat ay tila pasa ng buong daigdig. Walang boses na lumalabas sa bibig ng matanda, ngunit ang bawat paggalaw ng kanyang katawan ay nagsusumamo sa langit. Tonton. Anak, huwag kang bibitiw. Gagawa ng paraan ni Lola, bulong ni Aling Rosa na sapat na para marinig ni Daniel sa gitna ng ingay ng mga naglalakad na nurse at iyak ng ibang pasyente. Isang matalim na tunog ng mga takong ang biglang bumasag sa eksena. Hindi inaasahan ni Daniel na makikita rito ang kanyang kapatid. Si Sofia, suot ang kanyang designer dress na tila isang insulto sa kahirapan ng paligid, ay naglalakad patungo kay Aling Rosa nang may nakakalokong ngiti. Kaya pala wala ka sa mansyon para ipagluto ako ng almusal? Nandito ka pala sa basurang lugar na ito. Mapang-uyam na, sabi ni Sofia. Hindi siya nagmula sa malasakit. Ang bawat salita niya ay tila may lason. Ma'am Sofia, pakiusap po. Huwag niyo po akong itumbong kay Sir Daniel. Magtatrabaho po ako ng doble pagbalik ko. Pagmamakaawa ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Magtatrabaho? Rosa, tingnan mo ang sarili mo. Amoy ospital ka na, amoy kamatayan. At itong batang ito, tumingin si Sofia sa loob ng ICU nang may pandidiri. Pinag-aaksayahan mo ng pera ang isang bagay na malapit na ring itapon? Alam mo ba kung magkano ang nawawala sa amin dahil sa pagiging pabaya mo? Sofia, tama na yan. Ang malamig na boses ni Daniel ay yumanig sa buong pasilyo. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. Ang gulat sa mukha ni Sofia ay mabilis na napalitan ng isang mapanlinlang na ngiti, habang si Aling Rosa naman ay tila gustong lamunin ng lupa
sa takot at hiya. Nakita ng kanyang amo ang kanyang pinakamababang punto. Nakita nito ang kanyang lihim na kahinaan. Kuya, nandito ka rin pala? Nakita mo ba kung paano tayo niloloko ng matandang ito? Habang binabayaran natin siya, dito lang pala napupunta ang pera natin. Sa isang batang wala namang pag-asang mabuhay, patuloy ni Sofia, pilit na ginagaslight ang kapatid. Hindi sumagot si Daniel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Aling Rosa, na ngayon ay nakayuko at nanginginig ang buong katawan. Lumapit si Daniel sa salamin ng ACU, tiningnan ang batang si Tonton, at pagkatapos ay muling tumingin sa matanda. Ang kanyang puso, na matagal nang binalot ng yelo, ay nakaramdam ng isang kakaibang kirot. Isang alaala ng kanyang sariling ina na namatay din sa loob ng isang silid na katulad nito. Bumalik ka na sa Mansyon Rosa, utos ni Daniel. Walang galit sa kanyang boses, ngunit wala ring awa. Isa itong utos na hindi pwedeng baliin. Pero sir, ang apo ko po. Sabi ko bumalik ka na. Pag-uulit ni Daniel, mas matigas ang tono. Habang naglalakad palayo ang nanghihinang si Aling Rosa, lumingon si Sofia kay Daniel. Ano ngayon, kuya? Papaalisin na ba natin siya? O gusto mong ako na ang gumawa ng paraan para tuluyan na siyang mawalan ng dahilan para magtrabaho? Tumingin si Daniel sa kanyang kapatid. Isang tingin na puno ng panganib. Huwag kang makialam sa desisyon ko, Sofia. At huwag mong susubukan na hawakan ng batang yon. Naiwan si Daniel sa tapat ng ICU habang paalis na ang lahat. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Ihanda niyo ang pinakamahusay na espesyalista sa bansa at maglipat ng 500,000 pesos sa account ng ospital na ito. Ngayon din. Pero gawin niyo ito ng walang nakakaalam, walang kahit na sino. Ngunit sa likod ng isa pang pader, isang nurse na binayaran ni Sofia ang nakikinig sa bawat salita ni Daniel. Ang plano ng kapatid na sirain ang tiwala ni Daniel kay Aling Rosa ay mas lalo lamang naging madugo. Isang bagong panganib ang naghihintay, hindi lamang para kay Rosa, kundi para sa huling hininga ng batang si Tonton. Hanggang saan kayang pumunta ni Sofia para mapanatili ang kanyang kapangyarihan? At ano ang gagawin ni Daniel kapag nalaman niyang ang bawat tulong na ibinibigay niya ay nagiging mitsa ng mas malaking panganib para sa pamilya ng matanda? Pabalik sa mansyon, ang katahimikan sa loob ng mamahaling sasakyan ni Daniel ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng ospital. Si Aling Rosa ay nakaupo sa likuran, parang isang bilanggo na ibinabalik sa kanyang selda. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ng kanyang amo, kung siya ba ay sisantihin o kung mas malala pa roon. Habang nagmamaneho, ang isip ni Daniel ay lumilipad pabalik sa nakaraan. 20 taon na ang lumipas, ngunit ang alaala ng kanyang ina ay sariwa pa rin na tila kahapon lamang nangyari. Ang imahe ni Tonton, na nakahiga at puno ng tubo, ay nagbukas ng isang sugat na matagal na niyang pilit na isinara. Ang kanyang ina, si Doña Elara Winfred, ay namatay dahil sa komplikasyon sa puso. At sa mga huling sandali ng kanyang buhay, isang tao lang ang laging hinahanap nito. Si Rosa. Rosa, nasaan ka, Rosa? Ang mahinang bulong ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sa gabing iyon, wala si Rosa sa tabi ng kanyang ina. Nagpaalam ito nang nagmamadali dahil may sakit daw ang kanyang anak. Ang anak na yon ay ang ama ni Tonton. Mula ng araw na yon, isang malamig na pader ang itinayo ni Daniel sa pagitan niya at ng matandang kasambahay. Si Sofia ang nagpunla ng lason sa kanyang isipan. Kuya, kitang-kita ko, sabi noon ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng kunwaring luha. Mas inuna pa niya ang sarili niyang anak kaysa kay Mommy. Hinayaan niyang mag-isa si Mommy sa pinakamahalagang sandali. Hindi natin siya mapapatawad. Ngayon, habang pinagmamasdan niya si Aling Rosa sa rearview mirror, nakikita niya ang parehong desperasyon sa mukha nito. Ang desperasyon ng isang ina na handang gawin ang lahat
para sa kanyang anak. Biglang nagkaroon ng lamat ang pader na itinayo niya. Paano kung, paano kung mali ang kanyang pagkakaintindi sa lahat ng nangyari? Pagdating sa mansyon, hindi na muling nagsalita si Daniel. Dumiretso siya sa kanyang opisina at binuksan ang isang lumang cabinet na nakakandado. Dito nakatago ang mga personal na gamit ng kanyang ina. Matagal na niyang hindi binubuksan ito dahil sa sakit na dulot ng alaala. Sa ilalim ng mga lumang alahas at damit, may isang maliit na kwaderno, ang diary ng kanyang ina. Hindi niya ito binasa noon dahil sa takot na baka mas lalo lang siyang masaktan. Ngunit ngayon, parang may isang puwersang nag-uudyok sa kanya na buklatin ang bawat pahina. Nagsimula siyang magbasa. Ang mga unang pahina ay puno ng saya, mga kwento tungkol sa kanyang pagkabata. Ngunit habang papalapit sa huling mga entry, ang tinta ay nagiging mas magulo. Tila isinulat ng isang kamay na nanginginig. At sa huling pahina, bago tuluyang nawala ng lakas ang kanyang ina, may isang pangungusap na tumatak sa puso ni Daniel. Hindi ko masisisi si Rosa. Kung ako man ang nasa kalagayan niya, uunahin ko rin ang buhay ng aking anak. Ang kasalanan ay nasa akin, sa gamot na hindi ko ininom, sa lason na itinago ko. Parang isang kidlat na tumama kay Daniel ang nabasa niya. Lason? Gamot na hindi ininom? Ano ang ibig sabihin nito? Binalikan niya ang mga alaala. Pilit na hinahalungkat ang bawat detalye ng gabing iyon. Naalala niya. Naalala niya si Sofia na nag-abot ng isang basong tubig at gamot sa kanilang ina. At sinabing, "Inumin niyo na po ito, Mommy, para gumaan ang pakiramdam niyo." Biglang nag-iba ang lahat. Ang hinala niya kay Rosa ay dahan-dahang lumilipat patungo sa kanyang sariling kapatid. Posible kaya? Posible kayang si Sofia? Isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Sofia, may dalang isang tray ng kape. "Kuya, pinagtimpla kita ng kape. You look stressed. Huwag mo nang isipin yung matandang yon. Ako na ang bahala sa kanya." Sa katunayan, may naisip na akong paraan para tuluyan na siyang mapaalis dito nang hindi na natin kailangang magbayad ng separation pay. Sabi ni Sofia nang may matamis ngunit nakakakilabot ng ngiti. Hindi sumagot si Daniel. Itinago niya ang diary sa ilalim ng mga papel sa kanyang mesa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig, ngunit sa loob-loob niya, isang bagyo ng pagdududa at galit ang nagsisimulang mamuo. Nakikita niya ngayon si Sofia sa ibang liwanag, hindi bilang isang kapatid, kundi bilang isang posibleng salarin. Kung totoo ang hinala niya, hindi lang ang buhay ng kanyang ina ang ninakaw ni Sofia. Ninakaw din nito ang 20 taon ng tiwala at pagmamahal niya para kay Rosa. At ngayon, sinusubukan nitong sirain ang huling pag-asa ng matanda. Isang plano ang nabubuo sa isip ni Daniel. Isang plano na hindi lang para iligtas si Tonton, kundi para bigyan ng hustisya ang kanyang ina at ang babaeng buong buhay na nagsilbi sa kanila. Kailangan niyang mag-ingat. Kailangan niyang magpanggap na wala siyang alam hanggang sa mahuli niya ang kanyang kapatid sa sarili nitong bitag. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pera at awa. Ito ay naging isang laban para sa katotohanan. Ilang araw ang lumipas at sa wakas, nagkita muli si Aling Rosa at si Daniel. Ngunit ang kanilang pagtatagpo ay hindi sa loob ng mansyon, kundi sa isang pribadong condominium unit na inilaan ng foundation para sa kanya. Ang silid ay maluwag at modern, malayo sa mga pamilyar na dingding na matagal niyang pinaglingkuran. Pumasok si Daniel. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng isang bagay na hindi masabi. Si Aling Rosa ay nakatayo sa tabi ng bintana, tinitigan ng syudad sa ibaba. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis nang marinig niya ang kanyang boses. "Aling Rosa," sabi ni Daniel, ang kanyang tono ay formal at may awtoridad. "Mula ngayon,
Ikaw ang aking personal assistant. Ang lahat ng aking utos ay kailangan mong sundin. Mula sa paghahanda ng aking kape hanggang sa pagsasaayos ng aking mga dokumento. Naiintindihan mo ba? Oo po, sir. Mahinang tugon ni Aling Rosa. Pilit na pinipigilan ng luha. Hindi ito ang Daniel na kilala niya. Ang Daniel na kinagisnan niya. Ang bata na karga-karga niya. Ito ay ang bilyonaryong amo na may gintong hawla para sa kanya. Ngunit may kakaiba sa mga utos ni Daniel. Hindi tulad ng dating pambubuli ni Sofia, ang bawat utos ni Daniel ay may kasamang malalim na pagmamasid. Gusto ko ng kape, Aling Rosa, utos ni Daniel habang nakaupo sa sofa. Pero huwag masyadong matamis. Isang kutsaritang asukal lang at mainit. Ang tamang temperatura. Hindi masyadong mainit. Hindi rin masyadong malamig. Nakapagtataka si Aling Rosa. Paano niya nalaman ang ganitong detalye? Sa loob ng 30 taon, hindi niya kailanman nagtanong kung gaano karaming asukal ang gusto ni Daniel sa kape. Hindi niya kailanman inisip na mahalaga yon. Habang nagtitimpla si Aling Rosa, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang pagod ay tila nabawasan. Ang bawat pagtimpla ng kape ay tila isang ritual na nakakatulong sa kanyang isip na kalmahin ang sarili. Nang iabot niya ang kape, dahan-dahang kinuha ni Daniel. Humigop siya. Salamat, Aling Rosa. Perpekto. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa pandinig ni Aling Rosa. Ito ang unang pagkakataon na pinuri siya ni Daniel sa buong buhay niya. Isang maliit na sandali, ngunit napakalaking bagay para sa kanya. Kinabukasan, lumabas si Sofia mula sa mansyon. May nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Dumiretso siya sa condominium unit na inilaan para kay Aling Rosa. Alam niyang nakuha niya ang impormasyon mula sa nurse na inutusan niya. Kuya, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Sofia. Nagulat nang makita si Daniel sa loob. Ito ang opisina ko pansamantala, Sofia. Kailangan ko ng privacy para sa mga bagong proyekto ko. Sagot ni Daniel. Ang kanyang mukha ay seryoso. At Aling Rosa, magtimpla ka ng kape para sa kapatid ko. Iyong paborito niya? Nagulat si Aling Rosa. Paborito? Hindi niya alam kung ano ang paboritong kape ni Sofia. Ngunit sa isang iglap, naalala niya ang isang sandali. Noong bata pa si Sofia, laging humihingi ito ng kape na may maraming gatas at kaunting tsokolate. Isang kakaibang timpla na hindi karaniwan. Ginawa niya iyon. At nang iabot kay Sofia, nagulat ang huli. Paano mo nalaman? Naalala ko lang po, Ma'am Sofia. Noong bata pa po kayo, mahinang sagot ni Aling Rosa. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Sofia kay Aling Rosa, pagkatapos ay kay Daniel. Napansin niya ang kakaibang pagbabago sa Daniel. Hindi na siya malamig. May kakaibang bagay na nangyayari. Kuya, narinig ko na ikaw daw ang chief benefactor na tumulong sa apo ng matandang ito? Sabi ni Sofia. Sinusubukan nitong magtanong. At ano naman ngayon? Walang emosyon na sagot ni Daniel. May kailangan ka ba sa akin? Wala naman, kuya. Sadyang nagtataka lang ako sa bigla mong pagiging matulungin. O baka naman, may iba ka pang plano sa matandang ito? Panunukso ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Tinitigan ni Daniel si Sofia, isang tingin na mas matalim kaysa sa kahit anong salita. Ang tanging plano ko ay linisin ang pangalan ng pamilya natin. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng detalye. Habang paalis si Sofia, ang kanyang isip ay gulong-gulo. May kakaiba sa lahat ng ito. Si Daniel, ang malamig na bilyonaryo, ay biglang nagiging misteryoso. Ang kanyang kasambahay ay hindi na kasambahay lang. At ang kontratang pinirmahan ni Aling Rosa ay hindi lang tungkol sa paglilingkod. Nang gabing iyon, matapos maghugas ng mga pinagkainan ni Daniel, nakaramdam si Aling Rosa ng kakaibang antok. Nang umaga, nagising siya at napansin ang isang maliit na bukas na kahon ng kape sa kanyang mesa. Ang kape na yon ay hindi niya kailanman nakita. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya.
Hindi kaya. May gumagamit ng silid niya habang siya ay natutulog. Isang bagong pagdududa ang nabuo. Sino ang tunay na nagmamanipula sa kanyang kapalaran? At bakit nararamdaman niyang hindi lang siya ang nasa ilalim ng paningin ng isang hindi nakikitang kamay? Ang bawat araw sa condominium unit ay tila isang balanse ng kapayapaan at pagdududa para kay Aling Rosa. Mas malayo siya sa direktang pang-aapi ni Sofia, ngunit ang misteryo ng Anonymous Foundation at ang kakaibang pagbabago sa ugali ni Daniel ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Isang hapon, habang inaayos ni Daniel ang kanyang mga libro sa library, aksidenteng nahulog ang isa. Nang pulutin ni Aling Rosa, napansin niya ang isang lumang sobre na nakasilid sa loob. Binuksan niya ito nang walang pag-aalinlangan at ang laman ay isang sulat kamay mula sa ina ni Daniel. Mahal kong Elara, nagsisimula ang sulat, ngunit biglang natigil si Aling Rosa nang makita niya ang pangalan ng kanyang apo sa gitna ng teksto. Tonton, hindi niya matandaan na may kinalaman ang kanyang apo sa ina ni Daniel. Nagpatuloy siya sa pagbasa. Ang sulat ay nagdetalye tungkol sa isang matinding sakit na dinaranas ng ina ni Daniel at kung paano siya nagpapasalamat kay Aling Rosa sa pagiging kanyang anghel sa mga oras ng paghihirap. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang isang talata na naglalarawan kung paano siya pilit na pinaiinom ng isang matamis na gamot ni Sofia na nagiging dahilan ng kanyang paghina. Hindi nakahinga si Aling Rosa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang sulat na ito ay nagpapatunay sa kanyang mga hinala noon. Si Sofia ang may kagagawan at ang kanyang apo. May kinalaman din sa pamilya Winfred. Bago pa man siya makapag-isip, kinuha ni Daniel ang sulat mula sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng pagkagulat. Tila alam na niya ang lahat. Aling Rosa, marami pa kayong hindi alam at kailangan nating mag-ingat, mahinang sabi ni Daniel. Ang bawat kilos ni Sofia ay binabantayan ko. Ang singsing na ninakaw mo ay bahagi lang ng isang mas malaking plano. Plano? Ano pong plano, sir? Tanong ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang planong ilantad ang tunay na kulay ni Sofia at para bigyan ng hustisya ang aking ina at ang bata. Si Tonton, siya ang susi sa lahat, paliwanag ni Daniel. Ang nanay niya ay hindi lang isang kasambahay. Siya ang anak ng dating personal nurse ng mommy ko at mayroon din siyang hindi malilimutang ginawa para sa pamilya namin. Bago pa man makatanong si Aling Rosa, tumunog ang telepono ni Daniel. Isang tawag mula sa isang kontak niya sa ospital. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ano? Kailan pa? Sinong gumawa nito? Galit na boses ni Daniel na ngayon lang nakita ni Aling Rosa. Sir Daniel, nawawala po si Tonton. May nagbalita po sa amin na kinidnap daw po. May humabol po sa kanya sa labas ng ospital at bigla na lang pong nawala. Ang balita mula sa kabilang linya. Napatayo si Daniel, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa galit. Agad siyang tumawag sa security. I-lockdown niyo ang lahat ng pwedeng labasan. Hanapin niyo siya. Ngayon din. Nanlumo si Aling Rosa. Ang kanyang apo, ang kanyang kaisa-isang apo. Ang kanyang mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Tonton, anak ko. Aling Rosa, huwag kang mag-alala. Hahanapin natin siya. Alam kong sino ang may kagagawan nito, sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Mabilis na tumakbo si Daniel palabas. Naiwan si Aling Rosa na nanginginig sa takot at sakit. Ang kanyang mga paa ay humina. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi pa man niya lubusang nauunawaan ang lahat ng lihim. Isa na namang trahedya ang bumagsak sa kanyang buhay. Hindi ko na kaya. Diyos ko po. Hindi ko na kaya, bulong ni Aling Rosa, habang unti-unting lumalabo ang kanyang paningin. Saan dadalhin ng tadhana si Tonton? At hanggang saan kayang pumunta ni Sofia para sirain ang lahat ng pag-asa ni Aling Rosa?
Ang laro ay naging isang madugong labanan. Ang balita tungkol sa pagkawala ni Tonton ay kumalat na parang apoy sa kagubatan. Para kay Aling Rosa, ang bawat sandali ng pagkawala ng kanyang apo ay isang malaking bangungot na ayaw niyang gisingin. Nakaupo siya sa sofa. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa kakaiyak. Ang condo unit na dati ay nagsilbing kanlungan. Ngayon ay parang isang kulungan na walang bintana. Pumasok si Daniel. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng tensyon. Ang kanyang dating malamig na aura ay napalitan ng isang mapanuring titig, tila naghahanap ng kalaban. Aling Rosa, nakakakuha na kami ng mga lead. May nakakita sa sasakyan ni Sofia malapit sa ospital kaninang umaga, sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Si Sofia? Pero bakit naman niya gagawin na yan sa apo ko? Umiiyak na tanong ni Aling Rosa. Hindi ko rin maintindihan kung bakit. Pero ngayon na alam na natin ang lahat ng ginawa niya sa aking ina, hindi na ako magtataka. Handa siyang gawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Paliwanag ni Daniel. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para mahanap si Tonton. Kinuha ni Daniel ang kanyang telepono. Binigyan niya ng utos ang kanyang mga tauhan na hanapin si Tonton, kahit pa kailangan nilang halughugin ang bawat sulok ng syudad. Ang bawat koneksyon niya sa politika at negosyo ay ginamit niya, hindi na bilang isang bilyonaryong naghahanap ng interes, kundi bilang isang taong desperadong magligtas ng buhay. Habang abala si Daniel sa pagtawag, napansin ni Aling Rosa ang isang lumang litrato sa mesa. Isang litrato ni Daniel noong bata pa siya, nakayakap sa kanyang ina. At sa likod nila, may isang babae na nakangiti. Siya. Nakita niya ang sarili niya noong bata pa siya, masigla at puno ng pag-asa. Nanay Rosa? Nagulat si Aling Rosa nang marinig niya ang tawag. Nanay Rosa, ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinawag siya ni Daniel ng ganoon. Isang tawag na nagpabalik sa kanya sa nakaraan. Noong karga-karga niya pa si Daniel, noong siya ang nagpatulog sa kanya. Nanay Rosa? Ulit ni Aling Rosa, hindi makapaniwala. Patawad? Aling Rosa, sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Patawad kung matagal akong nabulag. Patawad kung hindi ko nakita ang tunay na nanay sa likod ng kasambahay. Niyakap ni Daniel si Aling Rosa. Hindi ito isang yakap ng amo sa kanyang empleyado. Ito ay isang yakap ng anak sa kanyang ina. Ang mainit na yakap na yon ay tila nagbigay ng lakas kay Aling Rosa. Ang kanyang mga luha ay muling umagos. Ngunit ngayon, ito ay luha ng kapatawaran at pag-asa. Daniel, huwag mo hayaang may mangyari sa apo ko. Siya na lang ang natitira sa akin. Bulong ni Aling Rosa habang mahigpit na niyakap ang kanyang amo. Hindi ko hahayaan, nanay. Pangako ko yan. Hindi ko hahayaan. Sagot ni Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Nagring muli ang telepono ni Daniel. Sir, may nakakita po sa sasakyan ni Ma'am Sofia sa isang lumang bodega sa labas ng syudad. Mukhang doon po dinala ang bata. Agad na tumayo si Daniel. Manatili ka rito, Nanay Rosa. Hintayin mo ako. Babalik ako, kasama si Tonton. Sasama ako, Daniel, sabi ni Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay matatag na. Kailangan ako ng apo ko. Hindi na nagtalo si Daniel. Alam niyang hindi niya kayang pigilan ang isang inang naghahanap ng kanyang anak. Ngunit habang papunta sila sa bodega, may nakita si Daniel sa kanyang phone na live feed mula sa hidden camera sa loob ng bodega. Doon, sa gitna ng madilim at maalikabok na bodega, nakita niya si Tonton na nakatali. At sa tabi ng bata, si Sofia, may hawak na lighter at nakatayong malapit sa isang tumpok ng mga tuyong dayami. Ang kanyang ngiti ay tila ngiti ng isang demonyo. Kung hindi ko kayang makuha ang mana, hindi rin siya makakakuha ng ano paman. Mamatay kayong lahat, lalong-lalo na ang apo ng kasambahay na yan. Ang boses ni Sofia ay umalingaw-ngaw mula sa telepono ni Daniel.
Tonton! Sigaw ni Aling Rosa. Ang kanyang puso ay tila mahuhulog sa kanyang dibdib. Ang kotse ay humarurot. Pabilis ng pabilis. Ngunit ang oras ay tila bumabagal. Kayang-kaya bang maabutan ni Daniel ang bodega bago pa man magawa ni Sofia ang kanyang maitim na balak? At kung hindi, ano ang magiging kapalit? Ang buhay ng isang inosenteng bata at ang huling pag-asa ng isang inang sawi. Ang gulong ng sasakyan ni Daniel ay halos sumabog sa bilis. Ang bawat kanto ay tila mas matalim. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Sa loob ng kotse, si Aling Rosa ay mahigpit na nakakapit sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa telepono ni Daniel, kung saan nakikita niya ang live feed ng kaganapan sa bodega. Tonton! Sofia! Huwag! Pakiusap! Sigaw ni Aling Rosa. Tila naririnig siya ni Sofia. Hindi ko hahayaan. Galit na sigaw ni Sofia mula sa screen. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at kabaliwan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsindi ng lighter. Ang maliliit na apoy ay dahan-dahang lumaki at inilapit niya ito sa tuyong dayami na nakapalibot kay Tonton. Daniel, bilisan mo. Maawa ka. Pagmamakaawa ni Aling Rosa. Nandyan na tayo, nanay. Konting tiis na lang. Bulong ni Daniel. Ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit. Nang makarating sila sa bodega, bumaba agad si Daniel. Walang pag-aalinlangan. Sinundan siya ni Aling Rosa. Ang usok ay nagsisimula nang bumuo sa loob ng bodega. Sofia, itigil mo yan. Sigaw ni Daniel. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Nagulat si Sofia. Hindi niya inaasahan na darating si Daniel ng ganoon kabilis. Ngunit imbes na matakot, mas lalo lang siyang nagalit. Daniel, anong ginagawa mo rito? Hayaan mo silang mamatay. Sila ang sumisira sa atin. Sila ang dahilan ng lahat ng problema. Galit na sigaw ni Sofia habang itinutok niya ang baril sa direksyon ni Daniel. Sofia, hindi ito ang solusyon. Nabulag ka na sa galit. Sagot ni Daniel, dahan-dahang lumalapit kay Tonton. Wala akong pakialam. Kung hindi ko kayang makuha ang mana, wala rin kayong makukuha. Mamatay kayo. Inihagis ni Sofia ang lighter sa dayami. Ang apoy ay mabilis na kumalat. Agad na tumakbo si Daniel, sinipa ang mga dayami na nasusunog at mabilis na kinarga si Tonton. Habang papalabas siya, binaril ni Sofia ang kanyang balikat. Daniel! Sigaw ni Aling Rosa. Tumakbo patungo kay Daniel. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, nanay. Si Tonton ang mahalaga. Sagot ni Daniel habang may dugo na sa kanyang balikat. Ngunit bago pa man sila makalabas, dumating na ang pulis. Sinundan pala sila ng backup na tinawagan ni Daniel. Nilibot ng mga pulis ang bodega. Si Sofia ay natagpuan na nagtatago sa likod ng isang tumpok ng mga kahon. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Sofia Winfred, inaresto ka dahil sa attempted murder, arson at kidnapping. Sabi ng isang pulis. Hindi ako ang gumawa niyan. Sila ang gumawa niyan. Ang kasambahay na yan. Siya ang magnanakaw. Siya ang may kasalanan. Galit na sigaw ni Sofia. Pilit na kumakawala mula sa mga pulis. Huwag ka nang magsinungaling, Sofia. Malamig na sabi ni Daniel habang karga-karga si Tonton na ngayon ay gising na at umiiyak. Nakarecord ang lahat ng ginawa mo. Ipinakita ni Daniel ang kanyang telepono sa pulis. Doon nakikita ang live feed ng kaganapan sa bodega at ang pagtatangka ni Sofia na sunugin si Tonton. Nanlumo si Sofia. Ang kanyang buong pagkatao ay gumuho. Ang kanyang mga plano, ang kanyang mga kasinungalingan, ang lahat ay nabunyag na. Ngunit bago pa man siya tuluyang dalhin ng mga pulis, may huling salita siyang sinabi. Kahit ano pa ang gawin mo, kuya, hindi kanya mapapalitan. Hindi siya ang tunay nating ina. Ang kasambahay na yan ay mananatiling isang kasambahay lang. Hindi pinansin ni Daniel ang mga salita ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Aling Rosa at Tonton. Sa pagtatapos ng labanan, ang katahimikan ang nagdala ng tunay na kahulugan ng tagumpay. Salamat, Daniel.
Maraming salamat. Umiiyak na sabi ni Aling Rosa habang niyayakap niya si Tonton. Walang anuman nanay. Magkasama tayo ngayon, sagot ni Daniel. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. Ngunit ang sugat sa balikat ni Daniel ay patuloy na dumudugo. Ito ang presyo ng kanyang pagtatanggol. Isang presyo na handa niyang bayaran para sa mga taong mahal niya. Ang labanan ay tapos na, ngunit ang mga sugat na idinulot ni Sofia ay matagal pa bago maghilom. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang tanong ang nanatili. Paano nga ba magpapatawad ang isang puso na matagal nang nasugatan? Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Sofia Winfred ay mabilis na kumalat sa buong bansa. Ang dating ginagalang na pangalan ng pamilya Winfred ay ngayon nabahira ng iskandalo. Sa loob ng hospital, kung saan nilalapatan ng lunas ang sugat ni Daniel, si Aling Rosa at Tonton ay nasa tabi niya, nagbabantay. Ngunit ang kanilang mga puso ay mabigat pa rin sa lahat ng nangyari. Lumabas ang mga pahayagan at balita sa TV, nagdedetalye ng bawat bahagi ng investigasyon. Ang mga hidden camera na inilagay ni Daniel ay naging susi sa pagbubunyag ng lahat ng kasinungalingan at krimen ni Sofia, mula sa pagtatangkang sunugin si Tonton hanggang sa pagmamanipula sa gamot ng kanilang ina. Sa isang press conference, lumabas si Daniel, ang kanyang braso ay may benda pa. Hindi na siya ang malamig at walang emosyon na bilyonaryo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit mayroon ding determinasyon. Hindi po madali para sa akin na gawin ito. Nagsimula si Daniel. Ang kanyang boses ay malinaw sa harap ng daan-daang media. Ngunit ang katotohanan ay kailangan lumabas. Ang aking kapatid, si Sofia, ay inabuso ang aking tiwala at sinira ang kapayapaan ng aming pamilya. Mas masakit pa rito, siya ang naglagay sa buhay ng isang inosenteng bata sa panganib. Inilahad ni Daniel ang lahat, ang pagtuklas niya sa diary ng kanyang ina, ang pagmamanipula ni Sofia sa gamot, ang pagkakakulong ni Aling Rosa sa Anonymous Foundation na inayos ni Sofia para tuluyan siyang pagtakpan. Ang bawat salita ay tila suntok sa mga tagapakinig. Ang aking ina ay namatay nang may dalang lihim, at ang lihim na yon ay dinagdagan pa ng kasinungalingan ni Sofia. Patawad, Nanay Rosa, kung matagal akong nabulag, dagdag ni Daniel. Tumingin siya sa direksyon ni Aling Rosa na nakatayo sa likod ng mga reporter. Ang mga reporter ay dumagsa kay Aling Rosa, ngunit pinigilan sila ng security ni Daniel. Kinabukasan, si Sofia ay dinala sa hukuman. Ang kanyang abogado ay pilit na ipinaglalaban na siya ay may problema sa pag-iisip. Ngunit ang mga ebidensya ay masyadong matibay. Ang kanyang mga galit na sigaw sa bodega, ang mga pagtatangka niyang sunugin si Tonton, at ang mga testimonya ng mga kasambahay tungkol sa kanyang pang-aapi kay Aling Rosa. Lahat ay bumaliktad laban sa kanya. Guilty. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa hukuman. Si Sofia ay sinentensyahan ng mahabang pagkakakulong at ipapailalim sa psychiatric evaluation. Nang makalabas si Daniel mula sa hukuman, sinalubong siya ni Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat, Daniel. Salamat sa pagbibigay mo ng hustisya, sabi ni Aling Rosa. Hindi ko ito ginawa para sa akin, Nanay. Ginawa ko ito para sa inyo. At para sa aking ina, sagot ni Daniel. Ang kanyang boses ay malambing. Ngunit may isang bagay na humabol kay Aling Rosa. Pero, Sofia, kapatid mo pa rin siya. Kailangan pa rin natin siyang patawarin. Nagulat si Daniel. Patawarin? Matapos ang lahat ng ginawa ni Sofia? Matapos ang lahat ng sakit at pagdurusa? Nanay, paano mo masasabi yan? Matapos ang lahat ng ginawa niya sa inyo at sa aking ina? Tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Dahil ang kapatawaran ang tanging paraan para maghilom ang ating mga sugat, Daniel. Hindi para sa kanya, kundi para sa ating sarili. Paliwanag ni Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Kahit pa kapatid siya, hindi tama ang ginawa niya.
Pero ang galit ay lason. Hindi natin pwedeng hayaang lamunin tayo nito. Tinitigan ni Daniel si Aling Rosa. Ang kanyang mga salita ay tila pumukaw sa isang bahagi ng kanyang puso na matagal nang natutulog. Ang matanda na kanyang pinagkaitan ng respeto, ang matanda na kanyang kinagalitan, ay ngayon ang nagtuturo sa kanya ng pinakamahalagang aral ng buhay. Ang hustisya ay natamo na, ngunit ang kapayapaan, iyon ang tunay na hamon. Pagkatapos ng paglilitis, ang buhay ni Daniel at Aling Rosa ay bumalik sa isang uri ng normalidad. Ngunit hindi ito ang normal na nakasanayan nila. Ang condo unit ay naging kanilang tahanan at si Tonton ay parang tunay na apo ni Daniel. Ngunit ang mga anino ng nakaraan ay hindi pa rin lubusang nawawala. Isang araw, habang nagluluto si Aling Rosa ng paboritong sinigang ni Daniel, napansin niya ang kanyang amo na nakatayo sa bintana, malungkot na nakatingin sa malayo. "Daniel, may problema ba?" tanong ni Aling Rosa, lumalapit sa kanyang amo. "Nanay, hindi ko alam kung paano ko mapapatawad si Sofia. Hindi ko maintindihan kung paano niya nagawa sa amin yon." Sagot ni Daniel, ang kanyang boses ay puno ng sakit. "Daniel, hindi madaling magpatawad, pero mas mahirap ang magtanim ng galit sa puso mo. Ang galit ay parang lason, Daniel. Unti-unti nitong sisirain ang iyong kaluluwa." Paliwanag ni Aling Rosa, kailangan nating alalahanin na kahit gaano pa kasama ang isang tao, mayroon pa ring kabutihan sa loob niya. Kailangan lang natin itong hanapin. Naisip ni Daniel ang sinabi ni Aling Rosa. Ang kabutihan. Nasaan ang kabutihan kay Sofia? Naalala niya ang kanilang pagkabata. Noong sila ay maliliit pa, si Sofia ang kanyang kaisa-isang kalaro. Sila ay naglalaro, nagtatawanan, at nagtutulungan. Paano nagbago ang lahat? Nang gabing iyon, nagdesisyon si Daniel na bisitahin si Sofia sa kulungan. Hindi madali. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagtataka. "Daniel, anong ginagawa mo rito? Para ipagdiwang ang aking pagdurusa?" Mapang-uyam na tanong ni Sofia. "Hindi, Sofia. Nandito ako para subukang intindihin ka," sagot ni Daniel. Ang kanyang boses ay kalmado. "Bakit mo ginawa ang lahat ng ito?" "Dahil inggit ako sa inyo. Kayong dalawa ni Nanay Rosa. Palagi kang mas mahal ni Mami. Palagi kayong magkasama. Nadama kong inagaw niyo sa akin ang atensyon niya," sagot ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Daniel ang paghihirap sa likod ng galit ni Sofia. Nakita niya ang isang nasaktang batang babae, desperadong maghanap ng pagmamahal. "Sofia, patawad kung hindi ko na ipakita sa iyo na mahal kita. Patawad kung pinabayaan kita. Pero hindi ito ang paraan, Sofia," sabi ni Daniel. "Hindi mo kailangang sirain ang buhay ng iba para lang maging masaya. Kailangan mo munang mahalin ang sarili mo." Tumahimik si Sofia. Pagkatapos ay humagulgol. Ang kanyang mga luha ay umaagos na walang tigil. "Hindi ko alam kung paano, Daniel. Hindi ko alam. Tutulungan kita, Sofia. Hindi kita pababayaan. Pero kailangan mo ring tulungan ang sarili mo," sabi ni Daniel. Hindi nagtagal. Bumisita si Daniel kay Sofia ng mas madalas. Binabasa niya ito ng mga libro. Ikinukwento ang tungkol sa buhay ni Tonton at Aling Rosa at sinusubukang bumuo ng ugnayan sa kanyang kapatid. Dahan-dahan, nagbabago si Sofia. Ang kanyang galit ay unti-unting nawawala at napapalitan ng pagsisisi. Ngunit ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang kalimutan ang nakaraan. Ang kanyang kalayaan ay hindi pa rin nararapat sa kanya hanggat hindi niya natutunan ang leksyon ng kanyang mga pagkakamali. Isang araw, bumisita si Daniel kay Sofia na may dalang isang kahon. "Sofia, gusto kong ibalik sa iyo ang mga gamit na ito," sabi ni Daniel. Binuksan ni Sofia ang kahon. Naroon ang kanyang mga lumang laruan, mga damit, at mga sulat mula sa kanilang ina. Nang makita ni Sofia ang mga ito, hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon.
Sa akin pa rin ba ito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Oo, Sofia. Sa'yo pa rin ito. Kahit anong mangyari, kapatid pa rin kita. Sagot ni Daniel habang niyayakap ang kanyang kapatid. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam si Sofia ng tunay na kalayaan. Kalayaan mula sa kanyang nakaraan at kalayaan mula sa kanyang galit. Hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay, ngunit alam niyang hindi siya nag-iisa. Sa labas, naghihintay si Aling Rosa. Nang makita niya si Daniel na papalapit, ngumiti siya. Paano siya? Tanong ni Aling Rosa. Dahan-dahan, gumagaling na siya, nanay, sagot ni Daniel. At dahil sa inyo, ang mga puso nila ay punong-puno ng pag-asa. Ang pagpapatawad ay isang mahirap na landas, ngunit ito ang nagdala sa kanila ng tunay na kapayapaan. Ang taon ay lumipas. Nakalaya si Sofia at nagsimula sa isang bagong buhay. Naging volunteer siya sa isang charity organization na tumutulong sa mga batang nangangailangan. Ginagamit niya ang kanyang nakaraan upang hikayatin ang mga kabataan na huwag magpadala sa galit at kasamaan. Sa tulong ni Daniel at Aling Rosa, nakatagpo siya ng bagong pag-asa at kahulugan sa kanyang buhay. Si Tonton ay lumaki na rin at nag-aaral ng mabuti. Gusto niyang maging doktor upang makatulong sa iba pang mga bata na may sakit. Sa tulong ni Daniel, nakatanggap siya ng scholarship sa isa sa pinakamagagandang unibersidad sa bansa. Si Aling Rosa ay patuloy na nagsisilbi sa bahay ni Daniel, ngunit hindi na bilang kasambahay, kundi bilang tunay na miyembro ng pamilya. Siya ang nagluluto ng kanilang mga pagkain, nag-aalaga sa kanila, at nagbibigay ng payo kapag kailangan nila ito. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng init at pagmamahal sa kanilang tahanan. Ngunit isang araw, habang abala si Aling Rosa sa paglilinis ng library, may nakita siyang isang sobre sa loob ng isang lumang aklat. Ang sobre ay may nakasulat na pangalan ng kanyang anak, ang ama ni Tonton. Pinuksan niya ang sobre. Ang laman ay isang liham na isinulat ng kanyang anak bago siya namatay. Nanay, patawad kung hindi ako naging mabuting anak sa'yo. Patawad kung palagi kitang binibigyan ng problema. Alam kong sinubukan mo ang lahat para sa akin at hindi ko man lang nasuklian ang iyong pagmamahal. Ngunit gusto kong malaman mo na mahal kita. At gusto kong ipangako mo sa akin na aalagaan mo si Tonton. Bigyan mo siya ng magandang buhay. At huwag mong hayaang maging katulad ko siya. Tumulo ang luha ni Aling Rosa habang binabasa niya ang liham. Hindi niya alam na may ganito palang sulat mula sa kanyang anak. Napuno siya ng lungkot at panghihinayang, ngunit naalala niya ang lahat ng ginawa niya para kay Tonton, ang lahat ng sakripisyong ginawa niya, at alam niyang hindi siya nagkamali. Isang araw, habang naglalakad si Aling Rosa sa parke kasama si Tonton, may lumapit sa kanilang pulis. Aling Rosa, mayroon po kaming ipagtatapat sa inyo. Nakita po namin ang ama ni Tonton. Buhay po siya, sabi ng pulis. Nanlumo si Aling Rosa. Buhay? Paano nangyari iyon? Ipinakita ng pulis ang isang lalaki. Ang lalaki ay marumi at gutom. Nanay, patawad kung matagal akong nawala. Gusto kong makita si Tonton. Gusto kong maging bahagi ng buhay niya, sabi ng lalaki. Hindi alam ni Aling Rosa kung anong gagawin niya. Ang kanyang puso ay kumakaba. Nakita niya ang sarili niya na napapaligiran ng maraming tao. Si Daniel, si Tonton, si Sofia at ang lalaking ito, ang kanyang anak. Napakaraming tao, napakaraming buhay, napakaraming pagsubok. Patawad anak, sabi ni Aling Rosa. Hindi ako sigurado kung kaya kong magpatawad sa'yo. Ngunit kung gusto mong maging bahagi ng buhay ni Tonton, kailangan mong magbago. Kailangan mong patunayan sa amin na karapat-dapat kang maging ama. Pumayag ang anak. Nagsimula siyang magtrabaho at nagsimulang mag-aral. Pinilit niyang patunayan kay Tonton at kay Aling Rosa na nagbago na siya, ngunit hindi naging madali.
Mayroong mga araw na gusto niyang sumuko. Mayroong mga araw na nadama niyang hindi siya karapat-dapat. Ngunit hindi siya sumuko. Sa wakas, pagkatapos ng maraming buwan ng pagsisikap, nakita ni Aling Rosa ang pagbabago sa kanyang anak. Nakita niya ang kanyang pagsisisi, ang kanyang pagmamahal, at ang kanyang determinasyon. "Sige anak," sabi ni Aling Rosa, "pinapatawad na kita, ngunit hindi pa tapos ang iyong pagsubok. Kailangan mo pang patunayan kay Tonton na karapat-dapat kang maging ama." Ang pagbabalik ng anak ni Aling Rosa ay nagdulot ng bagong pagsubok sa kanilang buhay. Hindi madali para kay Tonton na tanggapin ang kanyang ama, lalo na't matagal na itong nawala sa kanyang buhay. Ngunit sinubukan ni Aling Rosa na maging tulay sa pagitan ng dalawa at ginawa niya ang lahat upang mapalapit sila sa isa't isa. Isang araw, habang naglalaro si Tonton sa parke kasama ang kanyang ama, may lumapit sa kanila. Isang lalaki na mukhang masama at puno ng galit. "Ikaw ba si Tonton?" tanong ng lalaki. "Opo," sagot ni Tonton, nagtataka. "Ang nanay mo ay isang magnanakaw. Magnanakaw ng asawa ng iba." Sigaw ng lalaki habang itinuturo si Aling Rosa. Nagulat si Tonton. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Ngunit biglang lumapit ang kanyang ama at sinuntok ang lalaki. "Huwag mong sasaktan ang nanay ko," sigaw ng ama ni Tonton. Nagsimula ang away. Sinubukan ni Tonton na pigilan sila, ngunit hindi niya kaya. Sa huli, dumating ang mga pulis at inaresto ang lalaki. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, mas lalong napalapit si Tonton sa kanyang ama. Nakita niya kung gaano niya kamahal si Aling Rosa at kung gaano siya handang ipagtanggol ito. Isang araw, kinausap ni Daniel si Aling Rosa. "Nanay, gusto kong gumawa ng isang bagay para sa'yo. Gusto kong tumulong sa iba pang mga tao na nangangailangan," sabi ni Daniel. "Ano ang gusto mong gawin, Daniel?" tanong ni Aling Rosa. "Gusto kong magtayo ng isang foundation na magbibigay ng tulong sa mga mahihirap na pamilya. Isang foundation na magbibigay ng edukasyon sa mga batang nangangailangan. At gusto kong ipangalan ito sa'yo," sabi ni Daniel. Nagulat si Aling Rosa. Hindi niya inaasahan yon. "Daniel, hindi ko kailangan ng ganong bagay. Ang gusto ko lang ay maging masaya kayo," sabi ni Aling Rosa. "Alam ko, nanay, ngunit gusto kong gawin ito para sa'yo. Gusto kong ipakita sa mundo kung gaano kabuti ang puso mo," sagot ni Daniel. Sa huli, pumayag si Aling Rosa. Itinatag ni Daniel ang Aling Rosa Foundation. Ang foundation ay naging isang malaking tagumpay. Nagbigay ito ng tulong sa libu-libong mga pamilya na nangangailangan. Nagbigay ito ng edukasyon sa daan-daang mga batang nagtataglay ng pag-asa. At nagbigay ito ng inspirasyon sa maraming tao. Lumipas ang maraming taon. Tumanda na si Aling Rosa, ngunit nanatili pa rin siyang malakas at masigla. Patuloy siyang naninirahan sa bahay ni Daniel, kasama si Tonton at ang kanyang ama. Ang kanilang tahanan ay puno ng pagmamahalan, kapayapaan at pag-asa. Si Tonton ay naging isang ganap na doktor. Nagtatrabaho siya sa isang rural na lugar kung saan maraming tao ang nangangailangan ng tulong medikal. Ginagamit niya ang kanyang kaalaman at kasanayan upang tulungan ang mga may sakit at upang magbigay ng pag-asa sa mga nawawalan na nito. Si Daniel ay patuloy pa rin sa pamamahala ng kanilang negosyo, ngunit hindi na siya ang malamig at walang emosyon na bilyonaryo. Natututunan na niyang mahalin ang iba at natututunan na niyang magpatawad. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang tumulong sa iba at upang gumawa ng pagbabago sa mundo. Si Sofia ay naging isang matagumpay na writer at motivational speaker. Ikinukwento niya ang kanyang karanasan at kung paano siya nagbago. Ginagamit niya ang kanyang boses upang hikayatin ang iba na huwag sumuko at upang hanapin ang kabutihan sa kanilang mga puso. Isang gabi, habang nagtitipon-tipon sila sa kanilang hapagkainan, na puno ng pagmamahalan at kaligayahan ang kanilang mga puso. "Nanay, salamat sa lahat,"
sabi ni Daniel habang tinitingnan si Aling Rosa. Kung wala ka, hindi ko malalaman ang tunay na kahulugan ng buhay. Daniel, wala kang dapat ipagpasalamat. Mahal na mahal ko kayo, sagot ni Aling Rosa. Nanay, hindi ko kayo kayang palitan. Kayo ang tunay na ina sa akin, sabi ni Tonton, habang niyayakap si Aling Rosa. Mahal na mahal ko rin kayo, mga anak ko, sagot ni Aling Rosa. Sa sandaling iyon, alam nilang lahat na sila ay isang tunay na pamilya. Hindi mahalaga kung saan sila nagmula o kung ano ang kanilang pinagdaanan. Ang mahalaga ay ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. At habang tinitingnan sila ni Aling Rosa, napuno ang kanyang puso ng pasasalamat. Alam niyang ang kanyang buhay ay hindi naging madali, ngunit alam niya na sa huli, ang lahat ng kanyang paghihirap ay nagbunga ng magandang resulta. Nakita niya ang kanyang pamilya na masaya at nagmamahalan sa isa't isa. At iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Makalipas ang ilang taon, sa isang tahimik na gabi sa mansyon, si Aling Rosa ay nakaupo sa kanyang paboritong rocking chair sa veranda. Ang mga kulubot sa kanyang mukha ay mas malalim na. Ang kanyang buhok ay mas maputi na. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin ng karunungan at pagmamahal. Si Daniel ay lumapit sa kanya, nakaupo sa kanyang tabi. Nanay, gising ka pa? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ako makatulog, Daniel. Iniisip ko lang ang lahat ng pinagdaanan natin, sagot ni Aling Rosa. Alam ko, nanay, hindi rin madali para sa akin nakalimutan ang nakaraan. Ngunit ang mahalaga ay natuto tayo sa ating mga pagkakamali at nagpatawad tayo sa isa't isa, sabi ni Daniel. Tama ka, Daniel. Ang pagpapatawad ang nagpalaya sa atin. Ito ang nagbigay sa atin ng tunay na kapayapaan, sagot ni Aling Rosa. At si Sofia, kumusta na siya? Maayos na siya, nanay. Patuloy siyang tumutulong sa iba at ginagamit niya ang kanyang karanasan upang magbigay ng inspirasyon sa iba. Alam kong hindi pa rin madali para sa kanya, ngunit nagpapasalamat ako na nagbago na siya, sagot ni Daniel. Biglang dumating si Tonton. Lola, mayroon akong good news, sabi ni Tonton. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. Nakapasa ako sa board exam. Doktor na ako. Nyakap ni Aling Rosa si Tonton. Congratulations, Apo. Alam kong magiging mahusay kang doktor. Lagi mong tatandaan na ang iyong layunin ay tumulong sa iba at magbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan, sabi ni Aling Rosa. Opo, Lola. Ipagmamalaki ko po kayo, sagot ni Tonton. Salamat sa inyong dalawa, sabi ni Aling Rosa. Kayong dalawa ang aking pamilya. Hindi ko nahihiling ng iba pa. Tiningnan ni Daniel at Tonton si Aling Rosa. Alam nilang hindi naging madali ang kanyang buhay, ngunit alam din nila na siya ay isang babaeng matapang, mapagmahal, at mapagpatawad. Siya ang nagturo sa kanila ng tunay na kahulugan ng buhay. Sa tahimik na gabing iyon, naipagtanto ni Aling Rosa na ang lahat ng kanyang paghihirap ay nagbunga ng magandang resulta. Ang kanyang mga luha ay hindi na sayang, dahil ang bawat patak ng kanyang luha ay naging patak ng kaligayahan para sa kanya, para kay Daniel, para kay Tonton, at para kay Sofia.